Sa Hebrew, pag sinabing Kristo, tagapagligtas, Diyos yun eh. Sa Quran, ang Kristo, hindi malinaw kung ano ibig sabihin ng Kristo ng Quran. Kahit sa isang talata, walang nakalagay kung anong definition ng Kristo. Kasi ninakaw lang ni Muhammad yung termino na yan eh. Brother, nabasa mo na ba ang Quran? Opo, nabasa ko na po. Si Muhammad po ang di Page to nakabasa niya kasi page, illiterate page po to siya. page. Teka lang si Sarah kasi medyo para di tayo magkaguluhan. So, ang tanong mo is nabasa, yes, of course, I had. How? Ang sagot ko How do you talaga, understand the Quran? well, ang Quran is hindi understandable na aklat kasi walang How context. can you don't Teka lang, understand teka the lang ako lang Quran? muna. Teka lang muna. Pagkasagutin mo ako, sister, huwag ka masyadong aggressive like your prophet. Kasi si Muhammad, huwag mo masyadong gayahin si Muhammad eh. Ang ugali ninyo, ayusin nyo. Let someone address it properly. Para hindi aggressive yung dating. Okay? So your question is, paano ko daw naintindihan ng Quran? Well, ang Quran ay hindi siya understandable. Yun ang una. Pangalawa, wala siyang context. Disarrange siya. Pang-apat ay hindi siya pwedeng interpret maliban sa tafsir. Panglima, meron siya mga verses na hindi may paliwanag kahit mga scholars. At hindi siya clear. Kulang-kulang ang mga information. So, Saan ibig niyo po yan sabihin, narinig? well, nakalagay yan sa inyong Quran na may mga verses So, na si Diyos lang nakakaalam. Teka lang, Sir, teka lang, sige lang. Sige lang, wait Sandali lang. lang po. Sandali lang po. Magsasalita po. So, base sa iyong pagbasa, yun ang pagkakaintindi mo. Pero, sa totoo, No po. hindi mo Ganito po siya yun. pinag-aralan ng buong Well, ganito sister, let me address that, no? Teka lang muna, bigyan mo yung ibang tao. Ang sagot ko is, hindi understandable ang Quran sapagkat ang patunay niyan, meron kayong sangdaang tafsir to prove na ang Quran hindi understandable. Kinakailangan siyang ipaliwanag ng mga tafsir kasi palpak siya externally at internally. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang sarili. Kinakailangan siyang mag-produce ng mga tafsir para masustain yung meaning niya. Without the tafsir, ang Quran failure siya within its internal content. Hindi siya pwedeng intindihin. Even si Muhammad ay hindi marunong bumasa at sumulat. Therefore, marami siyang mga verses na nakakalimutan at siya mismo hindi niya na-orient yung kanyang mga alagad sa totoong akida bago siya mamatay. Kasi nung siya'y namatay niya, nagkagulo sa akida ang kanyang mga followers. Hindi niya na-orient. Pero prophet siya, dapat alam niya yun. Pero nag-fail siya doon. So yun ang pweba na palpak ang Quran, hindi siya finalized, hindi siya complete, kasi nagtalo-talo, nag-away-away ang mga Muslim nung siya ay namatay. Nag-guess mo ba? Sa iyong understanding, yan ang pagkakaalam mo. Well, yan ang nakalagay sa history. Let me speak, okay? You already said what you want to say, okay? So let me speak, okay? Sige, hindi sumasagot lang naman ako kanina. From your understanding, ang ibig sabihin, sariling No. I provided data. Wait. No. Don't interrupt. Yes, Sa pagkakaintindi mo lang ang binabase mo. So, No. meaning to say, maana, wala kang alam sa Arabic. No, that's not No. what I said. Sinungaling ka. You're concluding. No. You are concluding what I did not say. Arabic has so many meanings. You're misinterpreting what I said. No. You are strawmanning me because you didn't understand what I said. I know, I do understand. Base yan sa mga scholar nyo. It's a little bit Base yan sa Quran at base yan sa and I don't history. want that kind of understanding of yours. Well, you're accusing me of things No, na I'm hindi not ko sinabi. accusing you. Already At said saka hindi mo ma-prove yan. Then prove to me. Then this is the argument. What? Prove to me na ang Quran klaro. Magbibigay ako sa ng talata sa Quran, ipaliwanag mo kung klaro sa'yo. Pag hindi, totoo ako at mali sinasabi mo. Ipaliwanag mo sa akin ang Surah Yasin verse 1. Anong ibig sabihin ng verse 1? Go ahead. I challenge you, ipaliwanag mo sa akin ang Surah Yasin, chapter 36 ng Quran, verse 1. Anong ibig sabihin ng Surah Yasin, chapter 6, verse 1? Paliwanag mo, sige. Without using tafsir, without using your scholars. Paliwanag mo ang verse 1. Go ahead. What did you say? So, yung ibig sabihin, hindi ko gagamitin ang scholar. No. Inaakusahan mo ako na sarili ko lang paliwanag yon. Now, I'm giving you a challenge. Kung totoong hindi ka nag-strawman sa akin, I'm challenging you now, kung totoo na ang Quran ay klaro, at maling sinasabi ko na hindi yan klaro, sagutin mo yung challenge ngayon. Ang challenge ko sa'yo, in respect doon sa accusations mo sa akin, ipaliwanag mo ang Surah chapter 36 verse 1 without using tafsir kung anong ibig sabihin. Sige, magbigay kang statement kung ano ibig sabihin nun.
First and foremost, hindi kita inaccuse, okay? I didn't accuse you. Well, ang sabi mo sa akin, sarili ko lang ano yun eh. Accusation yun eh. It does. You didn't ask. Akin na, I take it as accusation kasi Alina, you wala didn't kang ask prueba Ulama. doon. You Wala kang only prueba doon. understand from your Kumbaga, own understanding. Akusador ka lang. You are just accusing me and that is a sign of being unfair. Kasi Not nag-aakusa ka unfair. ng prueba. You are unfair. You are an unfair. In I what have way? so many By friends stating that the Christians are Quran said, unfair No. ba ako? You are Nung the in-state, one who opposes unfair ba it. ang sabi? You are not Unfair ba ang fair. magsabi na sinasabi sa Quran, may mga verses na hindi klaro? May mga verses na Diyos lang Kasi nakakaalam? ikaw lang ang nag-aral, hindi ka nagtanong-tanong. Yun ang pagtatanong. What do you mean magtanong-tanong? No. You Sa'yo should ko magtanong. understand, you should understand that you should So sa'yo ko magtanong. Sabi mo kasi hindi ako nagtatanong-tanong. Then I will ask you a question. Sa'yo ko magtanong. Will you answer the question? Kung magtanong ako sa'yo, makakasagot ka kaya? Go ask. Kasi ang sabi, tinan mo ginagawa niya, double standard. Ang sabi niya sa akin, ako lang daw nag-aral, hindi daw kasi ako nagtanong-tanong. What are you talking about? Gusto mo ikaw tanungin ko? Para masabi mong So nagtatanong-tanong kung ako? nagtanong ka, sinong tinanong mo? Sinong mga ulama? Gusto mo Tell ikaw me. tanungin ko? Sinong mga Why ulama? are you boasting? Why are you Tell me, boasting? sinong Why mga are you ulamang tinanong mo? personalizing? Bakit Sinong mo ko mga ulamang pinipersonal? tinanong mo? Tika mo na ha. No. Bakit mo pinipersonal na hindi ako nagtatanong-tanong? And then paano mo na-conclude yan na ganyan kung hindi mo naman ako kilala? Why are you accusing me of things na hindi mo naman alam? Ha? Witness ka ba ng pangyayari sa mga ginagawa ko para mag-akusa ka ng ganyan? Ngayon, to go back to what you have challenged me na hindi daw ako nagtatanong-tanong, kung itatanong ko sa iyo, makakasagot ka kaya? Tingin mo? Stop accusing na wala kang ebidensya. Kabastusan yan eh. At yan ang natutunan nyo sa religion nyo. Kung magsalita ka, be sure na kaya mong i-back up yung sinasabi mo. Sige, total hindi daw ako nagtanong-tanong. Sige, magtatanong ako sa'yo. Sasagutin mo kaya? Yun lang ang ako sa'yo. Yun lang ang pahihiling ko sa'yo. Since you accuse me na ako lang daw yung nag-aral, sabi niya, kasi hindi daw ako nagtanong-tanong, parang lumalabas, dapat daw akong magtanong, obligado daw akong magtanong. Sa kanino? Pwede ba sa'yo magtanong? Kasi baka mamaya sabihin mo sa ulama, well, marami na akong natanong na ulama, pero lahat sila, hindi nila masagot. At yung mga natanong ko sa kanila, yun din ang itatanong ko sa'yo. Baka sakaling masagot mo. Okay lang ba? So ang aking tanong, ganito, pakinggan nyo mga kapatid, mga Kristiyano ha. Ito magiging question ko sa'yo. Honest question lang to eh, walang criticism to ha. There is no criticism mixed in it. Ito magiging question ko. Kung ang Quran ay klaro at detalyadong aklat, then pakiliwanag mo sa akin ang kahulugan ng Surah Yasin, chapter 36, verse 1. Kung ano ang kahulugan ng talata. Sige, buta tayo sa Surah Yasin, basahin natin ha. Chapter 36 ng Quran, verse 1. Basahin natin kung ano ibig sabihin, kung ano nakalagay doon. And then, ipaliwanag mo sister sa akin kung totoong detalyado yan at talagang kayang i-interpret yan without the need of any tafsir nyo. So let's read, no? Surah chapter 36 or Yasin, ayah 1. Sabi dito, Yasin, verse 2, Wal Qur'anil Hakim, by the wise Quran. Pero hindi yung focus ko yung verse 2 ha. Verse 1 lang, nakalagay Yasin. Pwede mo bang paki-explain sa akin kung ano ibig sabihin ng Yasin without the need of tafsir? Kung talagang Quran ay klarong aklat. Sige, I will give you 1 minute to explain what Yasin mean. Explain the verse. Kasi sabi nyo, klaro yan eh. Explain nyo sa ano ibig sabihin yan. At kung hindi nyo mapaliwanag kung ano ibig sabihin yan, then tama kami na ang Quran ay hindi contextualized na aklat. Ibig sabihin, confusing siya and it is not explainable by any human logic. Sige, go ahead. Sige po, go ahead po, sister. Pakibukas. Hindi po kita ini-insulto ha. This is just an interaction between us na may mga sinabi ka kanina. Sige po. Paparaanin naman kita eh kasi question ko lang naman yan eh. Sige na po, sister, pwede pa paki-explain lang ditong chapter 36 verse 1. What does that mean? Kasi bigla kasi siyang nag-react kanina kasi may mga usapan tayo. Bigla siyang nag-react. Excuse me, bigla siyang nag-ganon na ganito, nabasa mo na bang Quran? Of course, I did. Ayaw niyo sumagot.